Naririnig niyo ba yan, mga kapuso? Kapuso, yan. Yan ang tunog ng ating puso. Yan yung heartbeat natin. Oo, sabi nga 'di ba sa isang kanta, Doc, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Naisingito pa yun, ha? Parang ang lalim ng hugot ng ano, ha? Umaga, pero biro mga kapuso, ha? Seryosong usapan ito. Dapat talaga nating pakinggan ang ating puso. Hindi lang sa pag-ibig, ha? Kundi pati sa ating, o lalong higit sa ating kalusugan. Siyempre naman. Alam niyo bang heart disease ang leading cause of death sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA? Kaya naman, this morning mga kapuso, the doctor is in dito sa UH Clinic. Ayan. Ayan na si Doc. Usapang puso tayo kasama ang Executive Director ng Philippine Heart Center, Dr. Avenilo Aventura Jr. Dr. Aventura, welcome sa Unang Hirit. Good morning, Doc. Thank you for joining us, Doc. Ito, unahin ko na yung tanong. Bakit heart disease ang leading cause of death ng mga Pinoy? Ito ho ba'y may kinalaman sa lifestyle, sa ating biological makeup? Paano ba? Maraming rason, ano? Pero mostly because siguro yung ating lifestyle na ginagawa, medyo yung pagkain ng hindi maganda, maalat na pagkain. Alam niyo mga Pilipino, medyo mahilig sa maalat, di ba? Malasa, no? Oo, yan ganyan. Medyo may mga may effect sa puso. So hindi lang yung taba, pati yung alat. Well, taba, alat, tsaka yung matatamis. Lahat Yan, yun. lahat ng ganyan pwede talaga magkaroon ng problema sa You mentioned lifestyle, Doc. And, what about our lifestyle na posibleng nakakakos na maging #1 killer ng mga Pilipino yung heart disease? Lifestyle natin kasi medyo tense, medyo maraming kinakain na umiinom, pag-iinom ng beer, pagkakain ng maalat. Sino bang umiinom ng beer dyan? Sino bang mahilig uminom dyan? Maraming rason. Pero lifestyle na talaga, yung mga masasama. Inactivity. Inactivity also. Isa pa yun. pa. Dami mo nang kinain, inactive ka pa. Pero ito naman, Doc, ano po ba yung mga common na sakit sa puso at ano yung cause nito? Bukod maliban doon sa pagkain, inactivity, meron pa bang other causes? Well, meron dalawa kasi. Acquired na at saka congenital. Congenital yung pagkapanganak mo pa lang meron, yung mapapass daw. Kunyari, pagkapanganak, meron kang mga problema sa puso na, for example, mga butas. Kumbaga may tama na yung pyesa. Oo, meron ng ganyan. At meron naman yung acquired nung nagagaling sa labas, kunyari, yung pagkain ng pag-smoke, inom ng mga iba-ibang Alcoholic drinks. So, lahat yan, pagka yung dalawa na yon, talagang makakaano ng puso. Maka-apekto ng puso. Eto, Doc, pag matanda lang ba yung sakit sa puso na binabanggit ninyo, meron ba mga age groups na mas prone dito? Yung sa heart disease? Sa heart disease. Initially, pagka panganak, baka meron na, pero hindi lumalabas until medyo tumanda-tanda. Pero sa pag matanda, yan ang pinakamaraming problema. Yung pagka tumatanda ka dahil sa parami yung mga nangyayari at saka nagkakaroon na, kunyari. May wear and tear din ba ang puso, Doc? Na habang tumatagal, siyempre tumitibok siya non-stop. So, may wear and tear ba yun? Oo, meron laging wear and tear yan kasi siyempre yung lagyan mo ng kunyari maraming matamis na pagkain. Ano nangyayari diyan? Nasisira yung endothelial layer ng blood vessels and heart. So ano nangyayari? Nagkakaroon na ng mga bukol-bukol, nagkakaroon na ng mga calcification. Tapos pwede magbara yun. Bago sa akin yan, Mars. Akala natin cholesterol. Pero pati matamis pala, posibleng may epekto sa puso yan. Cholesterol, pwede rin. Pero ngayon kasi nakakita natin mas grabe ang pagka yung mga matatamis. Talaga yung sugar talaga ang pangunahing sanhi. Pero ito, Doc, lagi kasi natin naririnig may mga kakilala, kaibigan o pamilya na inatake sa puso. Kapag po ba sinabing inatake ka sa puso, ano ba talaga ang nangyayari? Pagka inatake sa puso, ibig sabihin nun, nagkaroon ng blockage sa daanan Ayan, ng dugo. Doc, may mga tayo dito may mga pang-demo tayo dito. Sige, Doc, pakita nga natin. Ito yung mga pula, yan yung mga daanan ng dugo. So, nagkaka-blockage siya usually sa may taas, sa may proximal or mas malapit sa origin. So, ano nangyayari? Pwedeng unti-unti at most commonly, inatake is nagkakaroon ng nag-slip off yan, tapos nagbabara.
So yan, pwede yan. Ang gagawin, kailangan either medicine lang or pwede tayo maglagay ng stent para mabuksan at saka yung bypass. Oo, yung talagang open heart surgery Open heart. na. Yung mga bara-bara ho na yon, ano naman ang cost nung? Bakit siya nagbabara? Yung cholesterol. Cholesterol. Injury to the artery, Mm. cholesterol, diabetes, lahat ng mga hypertension. At ang worst case scenario ho, pag heart attack, titigil yung puso sa pagtibok, ano ho ba? Atake is yung magkaroon ng problema sa yung masakit yung usually yun ang mga simptoma Dibdib mo. niyan, Oo. dibdib, mahirapang huminga, ganyan. Oo. Pero pagka sinabi niyong nagkaroon ng atake, cardiac arrest yun. Iba yung cardiac arrest sa heart attack. Okay. Ayan, Oh, while iba, we're on that oo. point, Doc, meron bang mga red flags, ika nga, o ang mga dapat Signs na kailangan dapat bantayan. bantayan ng mga kapuso natin na inaatake na pala sila o baka papunta na sila doon? Okay. Usually, kuminsan subtle signs lang. Kunyari, medyo hirap lang huminga ng konti, tapos medyo gumagrabe. Sometimes talaga sumasakit yung dibdib na parang may nakadagan. Hindi lagi, hindi lagi. Sometimes maglalakad lang ng konti, nahirapan na. Maraming Pakinggan signs niyo and yung symptoms. body niyo. O problema sa relasyon, tawag doon, heartache. Oh. Literal ba masakit yung puso? May mga ibang ganun na kapag halimbawa nadala sila sa ospital, pero tatanungin minsan ng doktor, ano ba nangyari sa'yo? Nag-break sila. Pero may cause din pala yung ganun. May mga ganun na Literal doktor heartache, nagsasabi. oo. Pero kailangan ma-testing ng maganda yun. Oh. Kukunin namin ng Pero kayo, Doc, syempre, di ba, pag nag-check up, pinapakinggan ninyo yung puso ng pasyente through your stethoscope. Nalalaman ba talaga yung sakit ng puso or kung may sakit sa puso ang isang tao sa pamamagitan lang ng pagkinig? Matutunugan nyo ba kung may problema? Well, marami kang makukuha sa sa pagpakinig, tawag dito, yung mga lalo na sa valvula kasi may mga valvula sa puso kunyari, yung mga valvula sa loob niyan, mag-open and close. Makikita natin, mapapakinggan natin, mapapakinggan natin kung yung beat niya, gaano kabilis, gaano kabagal, kung may problema. Usually pag inaatake, bumibilis talaga. Bumibilis yung heart rate. Yan. Parang makina na sasakyan, Doc, no? May valvula din, no? May May mga valves. valvula, may mga Doc, valvula. pasample nga, sample. Baka pwede nyo sige. pakinggan yung puso Sige, ko kung okay pa. pakinggan ko lang muna. Ayan. Inhale, exhale. Relax lang. Nako. Ayos naman, Doc. Ayos naman. Mukhang ayos naman. Ayos naman. Ayos. Mukhang ayos na. Okay naman, Doc. Medyo active naman tayo. Wala namang problema. Wala namang problema. Oh, Doc, ano po ba yung maipapayo ninyo para maiwasan yung mga pagkakaroon ng mga heart disease? Siyempre yung lifestyle natin kailangan ayusin, lalo na mga Pilipino. Eat and drink in moderation, hindi yung sobrang rami ng isa. Bawasan ang kolesterol, bawasan ang matatamis na pagkain, bawasan ang maalat na pagkain dahil this could cause hypertension. Ang hypertension parang traidor. Akala mo okay lang, pero wala ka nararamdaman, pero yung pala nasisira na yung mga daanan ng dugo. Ganyan nangyari kay Igan. Si Arnold ho kasi akala niya okay siya. Pakiramdam niya okay siya. And then it just hit him, biglang pumalo yung blood pressure niya. At ayun nga, nagkaroon ng problema. Okay. Naku Ayun, mga kapuso, maraming bantayan po salamat natin ang ating kalusugan. Dr. Aventura, thank you very much for joining us this morning. Thank you, for Doc. inviting Thank you so much. At mga kapuso, sana po marami kayong natutunan tungkol sa sakit sa puso. Ingat po tayong lahat.